Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Babalik agad ako pagkatapos kong ayusin ang ilang importanteng bagay sa Maynila. Susunduin ko kayo ng mga bata at uuwi tayo ng hasyenda. Niyakap siya nito. Please, listen to me this time, sweetheart. Hindi ko nakakayaning mawala ka pa ulit sa akin, Violet. Daddy, babalik po agad kayo ha? Ani naman ang anak niyang babae. Kumalas siya sa pagyakap sa asawa niya at lumuhod upang pantayan ang mukha ng kanyang mga anak. Yes, sweetheart. Babalik agad si Daddy. Hinalikan niya ang anak niyang babae sa noo nito bago binalingan ang dalawang anak na lalaki. Ginulo niya ang buhok ng dalawang anak niyang lalaki. Kayo muna ang bahala kay Mami at kay Alora habang wala ang Daddy, okay? Okay po, Daddy. Sabay sagot ng dalawa. Good. Binuka niya ang mga bisig at sabay na niyakap ang tatlong anak. Kasama niyang babalik na Maynila sina Randolph, Daniel, Rex and Ryan. Alam niya na safe ang mag-ina niya sa rest house ng mga Quijano. He will put everything in its rightful place at pagbayarin ang mga taong naging dahilan ng matinding pagdurusa ng asawa niya sa loob ng 5 taon. Tumayo siya at ginagap ang palad ng asawa niya. Bakit mo kasi kami kailangan na iwan pa dito? Samantalang pwede naman tayong umuwi na lang ng hasyenda. Tatapusin ko lang to, sweetheart. Bear with me, please. Pagkatapos nito, lahat ay babalik na sa normal. May mga bagay lang na dapat akong ayusin bago tayo babalik ng hasyenda. Muli niya itong niyakap sabay ng marahang haplos sa buhok nito. I love you. I'm doing this for you and for our kids. So please, sweetheart, bear with me, please. Isang itim na sasakyan ang tumigil sa kanilang harapan. Iniluwa mula sa sasakyan si Sander. Papa Sander! Agad na tili ng mga bata at patakbo ang mga itong lumapit dito. Agad na ibinuka naman ni Sander ang mga bisig niya at sabay na niyakap ang mga anak. Tumingin sa kanya si Violet. Tila ito humihingi ng pangunawa niya. Ngumiti siya at pinisil ang palad nito, assuring her that it's okay. Na okay lang sa kanya na yakapin ni Sander ang mga anak nila. Alam niyang hindi niya pwedeng ipagkait ang mga bata kay Sander. Ito ang tumatayong ama ng mga ito sa mga panahon na wala siya, sa mga panahon na naghihingalo ang asawa niya. Hindi siya santo na agad nagpapatawad. Galit pa rin siya. Galit siya sa isiping inalayo nito sa kanya ang kanyang mag-ina. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mababago ang katotohanan na ito ang naging dahilan kung bakit buhay ngayon ang kanyang mag-iina. Lumapit sa kinaroroonan nilang mag-asawa si Sander. Ngumiti ito at itinaas ang kanang kamay sa ere. Agad itong lumapit kay Sander at sinuri ng asawa niya ang kabuuan ni Sander. Ano nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang mukha mo? Nagpabugbog ka ba? Okay lang ako, Pumpkin. May nakaaway lang ako sa bar noong nakaraang araw. Tila nagpagting naman ang tainga niya sa paraan ng pagtawag ni Sander sa asawa niya. Lumapit siya sa mga ito at marahan na hinila sa braso ang asawa niya. From now on, stop calling my wife Pumpkin dahil hindi kalabasa ang asawa ko. Find someone that's with that endearment of yours. Greg, hinaplos ni Violet ang braso niya. Marahan siya bumuntong hininga at bumaling sa asawa. I'm sorry. Hindi ko lang gustong tawagin kanya sa ganyan. I'm jealous, Violet. Pabulong ngunit may diin niyang sabi. If I hear him calling you again that Pumpkin, babasagin ko talaga ang pagmumukha niya. I swear it to God, Violet. Good morning, kids. Bati ng babae na lumabas mula sa sasakyan ni Sander. Tita Trinity? Magkasabay na sambit ng mga bata nang makita ang kasama ni Sander. Hi, Violet. Kumusta na ang pakiramdam mo? Binitawan ng asawa niya ang kanyang braso at lumapit kay Trinity. Sabay yakap ito na mahigpit. Okay lang naman ako, Trinity.
Bakit ngayon lang kayo? Pasensya ka na. Nabisi lang ako sa clinic, Violet. Binuksan ko kasi uli ang klinik ko pagkabalik natin dito sa Pilipinas. Kamusta kayo ng mga bata dito? Ngumiti ang asawa niya at tumingin ito sa gawin niya. Okay lang kami. Kasama naman namin ng mga bata ang asawa ko. Anong kalokohan ang ginagawa mo dito? Kapwa silang napalingon sa gate. Lumabas mula doon si Felicity. Mabilis itong lumapit sa kinaroroonan nila at agad umigas ang palad nito. Isang malutong na sampal ang tumama sa kanang bahagi ng pisngi ni Trinity. Hindi pa ito nakontento, hinila pa nito ang buhok ni Trinity. Felicity, stop! Sigaw naman ni Randolph. Ngunit hindi nakinig si Felicity. Sunod-sunod na sampal ang ibinigay ni Felicity sa magkabilang pisngi ni Trinity. Paano mo nagawa yun, ha? Ginawa niyo kaming tanga. Mga walang hiya kayo. Mga wala kayong konsensya. Hinablot ni Sanders si Trinity. Hinablot din naman ni Randolph si Felicity. Pwede ba, Felicity? Ako ang saktan mo. Dahil ako ang may kasalanan, hindi si Trinity. Ginawa ko lang ang trabaho ko, Felicity. Ang magsagip ng buhay. Yung nangyari sa loob ng 5 taon. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko yun pinagsisihan. Dahil buhay siya, naisalba namin ang buhay niya at ng mga anak niya. Muling nagwala naman si Felicity mula sa pagkakahawak ni Randolph. At proud ka pa. Proud ka pa na pinaghiwalay niyo sila. Do you have any idea how he suffered for 5 years? Ginawa niyo kaming tanga. Pinaniwala niyo kami sa kasinungalingan. Felicity, stop! Ani naman ni Randolph kay Felicity. Tama na, parang awa niyo na, tama na. Sigaw naman ni Violet habang nanginginig ito. Habang dumadaloy ang mga luha sa pisngi nito. Walang may kasalanan. Kung meron man ako yun. Nagawa nila yun dahil gusto nilang isalba ang buhay ko at ang mga anak ko. Pwede bang tumigil na kayo? Sigaw naman niya. Hinila niya sa braso ang asawa niya at niyakap ito na mahigpit. Relax, sweetheart. Relax. Walang may kasalanan. It's not your fault. Walang may gusto sa nangyari. Ano bang nangyayari dito? Sigaw naman ni Rex. Nakakalabas lang mula sa rest house. Hawak ni Sanders si Trinity sa braso, nasabog ang buhok nito, habang hawak naman ni Randolph si Felicity sa magkabilang braso nito. Nakatingin sa kanila ang ilang mga tao na napapadaan sa kalsada. Hindi na siya magugulat kung nakabalandra ang mga pagmumukha nila sa dyaryo sa susunod na mga araw. Nakakapit ang maikling braso ng anak niyang babae sa kanyang binti. Bitbit pa nito ang stop toys nito. Karga naman ni Daniel at Ryan ang dalawa niyang anak na lalaki. Magsitigil nga kayo. Pati mga bata natatakot sa mga pinagagagawa ninyo. Ani naman ni Daniel. Lumabas mula sa gate si Abby, maging ito ay nagulat. Ano nangyayari dito? Takang tanong naman ito. Alora, halika kay tita. Bitiwan mo nga ako. Singhal naman ni Felicity kay Randolph. I'm warning you, Felicity. Tumigil ka na. Pagbabanta naman ni Randolph. Oo, natitigil na. Singhal naman na sagot ni Felicity. Hindi pa tayo tapos, Trinity. Pagbabanta pa nito sa pinsan nitong si Trinity. Umirap ito kay Randolph bago pumasok sa gate papasok ng rest house. Napailing naman si Randolph habang sinusundan ng tingin si Felicity. I'm sorry, Trinity. Hinging paumanhin naman ni Randolph. It's okay. Ganun talaga kapag buntis. Na worries, naiintindihan ko. Ani naman ni Trinity. Sinuplay nito ng daliri ang sabog na buhok. Dude, tara na. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito. Ani naman ni Ryan. Napabuntong hininga naman siya. Kinabig niya muli ang asawa niya at mahigpit na niyakap. Sige na, Greg, umalis na kayo. Pabulong nitong sambit. Aayusin ko to. Pagkatapos, babalik na tayo ng hasyenda. Muli niyang kinulong ang mukha ng asawa niya sa kanyang mga palad. At sa pagbabalik ko, magiging normal na ulit ang lahat. Gagawin natin ang mga bagay na nakalimutan mong ginagawa natin noon. Gagawin ko ang lahat, maibalik lang ang alaala na nawala sa iyo, sweetheart. Lalo pa at parte ako ng alaalang yun. Muli niyang inangkin ang labi ng asawa niya. Kung alam lang nito ang dahilan ng pagbabalik niya na Maynila, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakikita ang pagbagsak ng mga taong naging dahilan ng matinding paghihirap ng asawa niya.
Kumalas mula sa paghalik niya ang asawa niya. I love you, Greg. Babalik man at hindi ang alaala na yun. Ang mahalaga kasama ka na namin uli ng mga anak mo. Ang mahalaga kumpleto ulit tayo. Yun lang ang tanging mahalaga para sa akin, Greg. Yun lang. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Kumalas siya mula sa pagyakap sa asawa niya at bumaling kay Abby. Abby, ikaw na ang bahala dito. Babalik agad ako. Huwag kang mag-alala, kuya. Ibinaba ni Daniel at Ryan ang mga anak niya. Tumakbo ang mga ito sa kanya at yumakap. Daddy, babalik ka kaagad ha. Yung promise mo po na bagong set ng mga Lego, huwag niyo pong kakalimutan. Hinalikan niya ang mga ito sa noo. Yeah, babalik agad si Daddy. Kayo muna ang bahala kay Mami at kay Alora, okay? Sabay na tumango naman ang dalawa. Hahayaan kitang lumapit sa mga anak ko. Hahayaan kitang makasama sila. But I'm warning you, Sander. Stay away from my wife. Mariin niyang sabi sa kaibigan. Greg, hinaplos siya ng asawa niya sa dibdib. Pakiusap. Napabuntong hininga naman siyang napayuko ng tumitig sa mukha ng asawa niya. Stay away from him. Mahinang bulong niya sa punong tainga ng asawa niya. Mariin siyang hinalika ng asawa niya sa harap mismo ni Sander. Sa harap mismo ng mga kaibigan niya. Ito was a passionate kiss. Ramdam niya sa bawat hagod ng labi ng asawa niya ang pagmamahal nito para sa kanya. Nang matapos siya nitong halikan, napalunok siyang tumitig sa mukha ng asawa niya. Sa mamula-mula at mamasa-masa nitong mga labi. Tumingkayad ito at bumulong sa punong tainga niya. Sweetheart. Bulong nito sa punong tainga niya. I'm all yours. I only belongs to you. Ipinatag mo ang kalooban mo. Walang kahit na sino man ang makakaagaw sa akin mula sa iyo. Dahil hindi ko hahayaan na mangyari yun, Greg. Ang katawan at ang puso ko at maging buong pagkatao ko ay tanging sa iyo lamang. Tila nag-aawitan ang mga anghel sa kanyang paligid. Kinulong niyang muli ang mukha ng kanyang asawa sa kanyang mga palad. Walang kahit anumang salita ang namutawi sa kanyang labi. Nakatitig lamang siya kay Violet. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga at ngumiti rito. Same goes her, Violet. Ginagap niya ang palad ng asawa niya at inilagay iyon sa kanyang dibdib. Sobrang mahal na mahal kita, sweetheart. Muli niya itong niyakap na mahigpit at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Kumulas mula sa pagkakayakap niya ang asawa niya. Tumingala ito sa kanya at ngumiti. Sige na, umalis na kayo. Hihintayin ka namin ng mga bata dito. Gusto ko na rin umuwi at makita ang bahay natin. At muling makita ang hasyenda. Kaya bilisan mong bumalik ha. Ngumiti naman siya at tumango sa asawa. Sige na, pumasok ka na. He stay outside hanggang sa makapasok sa loob ng rest house sa Violet. Naunang pumasok si Abby kasama ang mga anak nila. Matiim niyang tinitigan naman si Sander. Hahayaan kitang lumapit sa mag-ina ko. But don't you dare touch her. Binabalaan kita, Sander. Mariin niyang wika sa kaibigan. Nilagpasan niya ito at dumiretso sa kanyang nakaparadang Volkswagen sports car. Sa iyo at Manila, Sander. Intindihin mo na lang muna siya. Sa mga susunod na araw magiging okay din ang lahat. Trust me. Ani naman ni Rex. Dude, mauna na kami. Ikaw na ang bahala sa kanila sa loob. Ani naman ni Daniel. Umabot sa kanyang pandinig ang mga sinasabing iyon ng kanyang mga kaibigan. Alam niya na maging ang mga ito ay napapagitnaan sa kanilang iringan ni Sander. He wanted to forgive him. Yes, he did. He even said thank you for saving his wife and kids. Sa bawat sandali na nakikita niya si Sander, hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang sarili. Bumabalik sa isip niya ang katrayduran nito, ang pagtatago nito sa kanyang mag-ina. Pumasok siya sa loob ng sasakyan niya. Umupo siya at sinara ang pinto ng sasakyan. Humawak ang dalawang kamay niya sa manibela. Mariing pumikit at bumuntong hininga. Umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mga katagang sinabi ng asawa niya. That she only belongs to him. That her heart, mind and soul belongs to him. Naging sapat ang mga katagang sinabing iyon ni Violet.
upang mapakalma niya ang kanyang sarili. Oo, pagmamay-ari niya ito. Walang nagmamay-ari kay Violet maliban sa kanya. Binuhay niya ang makina ng kanyang sasakyan at malakas niya iyong pinaugong. Ilang sandali lang ang lumipas ay mabilis niya iyong pinasibad papalayo. Sa video si Sia dumiretso sa kanyang dating opisina. He is patiently waiting for Randolph. Nauna siyang umalis galing sa rest house ng mga Quijano. Dahil sa bilis ng pagpapatakbo niya, ay mabilis siyang dumating sa VGC. Pumasok siya sa kanyang private room. The room still the same. Maging ang bedsheet from 5 years ago ay ganoon pa rin. Mabuti na lang at pinalabhan iyon ng asawa niya kay Trina bago ito maaksidente. He is smiling while going at the bed. A memory from the years and 6 months ago flashed in his head. Memory of him and Violet. Habang walang sawang inaangkin ang katawan ng bawat isa. Walang sawang nagtatampisaw sa tawag ng kanilang laman sa buong magdamag. He misses the old days. He misses his Violet, calling him Grego, his brave yet compassionate wife. It hurts him. Dahil kahit hindi sinasabi sa kanya ng asawa niya, ay nararamdaman niya ang takot at pag-aalinlangan nito. Tiyak na pagbabayaran ng mga taong iyon ang bawat sakit at luhang ibinuhos ng kanyang asawa. Lumapit siya sa glass wall panel at hinawi ang kurtina. Agad bumadha sa paningin niya ang liwanag sa loong silid. Isinuksok niya ang 2 kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Mula sa kinatatayuan ay tanaw niya ang malawak na lungsod ng Kamaynilaan sa gabi. Ang paboritong lugar ng asawa niya kung saan tanaw ang mga nagkikislapang ilaw. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tila pa niya naririnig ang matinis na boses ng kanyang anak na babae. Ang pagtawag sa kanya ng daddy ng kanyang 2 anak na lalaki. At higit sa lahat ang ngiti at mukha ng kanyang asawa. Ilang oras pa lang ang lumipas pero namimiss na niya ang pamilya niya. Katok mula sa pintuan ang nagpabukas sa kanyang mga mata. Lumingon siya at marahang naglakad papunta sa pinto. Hinawakan ng kanang kamay niya ang serador at binuksan iyon. Randolph, tinapik siya nito sa kanyang balikat. Gawin na natin na matapos na to. Nagpatiunang naglakad si Randolph patungo sa naghihintay na black leather sofa. Ilang sandali lang ay pumasok si Trina, ang kanyang dating sekretarya, na ngayon ay sekretarya na ni Randolph. Inilagay ni Trina ang mga dokumento sa mahabang mesa na nasa gitna ng magkaharap na sofa. Salamat Trina, ani naman ni Randolph kay Trina. Welcome sir. Tumingin sa gawin ni si Trina at ngumiti sa kanya. Gumanti siya ng ngiti sabay tango rito. Pagkalabas ni Trina ay agad siyang umupo sa sofa na katapat ng kinauupuan ni Randolph. The moment I sign this document, mapuputol na lahat ng ugnayan ng VGC sa CMC. The CMC will surely fall. Sa kabila ng kaliwat kanan na kinasasangkutan ng mga krisologo, na mga anomalya ay nanatiling matatag ang Crisologo Mining Corporation dahil sa Velasco Group of Company. Nanatili ang tiwala ng mga investor dahil sa suporta na ibinibigay ng VGC. Do it. Walang gatol na sagot naman niya. Gusto ko silang makitang gumagapang sa hirap. Gusto ko silang makitang magmakaawa. Maramdaman ang matinding sakit. Triple sa sakit na dinanas ng asawa ko, Randolph. Sign it now, Randolph. Mariin na sabi niya. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Randolph bago pinirmahan ang mga papeles. Buo na ang pamilya mo. Siguro naman panahon na upang bumalikan na sa pamamahala ng kumpanya. Running this company is not my forte, dear nephew. I'm a lawyer, not a businessman. Besides, you'd been resting for 5 years. Tumayo siya at humugot na malalim na buntong hininga. Kailangan ko munang bumawi sa mag-ina ko, Randolph. Salamat sa lahat, Tito. You stop calling me Uncle Grego. Baka gusto mong punitin ko tong mga papeles na pinirmahan ko. Pagbabanta ni Randolph sa kanya. He laughed. Accept the truth, Randolph. Baka gusto mong ipatawag din kita ng lolo sa mga apo mo. Oh, stop. Yun ang wag na wag mong gagawin, Greg. Baka pati fetus na nasa tiyan ni Felicity
Gusto mong ipatawag na uncle sa mga anak mo. Kapwa naman sila nagkatawanan. Tumayo si Randolph. Lumapit ito sa kanya. Niyakap siya nito na mahigpit. I'm always here for you. Tayo lang ang magkasangga. Masaya ako na nakikita kang masaya, Greg. Hinawakan siya nito sa balikat. Forget the past and move forward. You have a such beautiful wife and adorable kids. Kumalas siya sa pagyakap kay Randolph at humugot ng isang malalim na buntong hininga. Hindi sa ngayon, Randolph. Gusto kong makita silang naghihirap. Bumuntong hininga naman si Randolph. May gusto ka pa bang gawin? Gawin na natin upang matapos na to. Gawin na natin anuman ang nasa isip mo nang matapos na. Ngumiti naman siya. I'll go ahead. Tatawagan na lang kita. Mula sa VGC ay dumiretso siya sa kanilang bahay. Pumasok siya sa loob ng kanilang dating silid. Tiningnan niya ang buong paligid at napangiti siya. Dito nila nabuo ang kanilang triplets. Naging saksi ang silid na ito sa mga bangayan. Tawanan maging sa bawat pag-iisa ng kanilang katawan. Ang pagsambit ng katagang mahal nila ang isa't isa. Nandito sa silid na ito ang mga alaala na nawala sa isipan ng asawa niya. Hinawi niya ang mga kortina. Binuksan niya maging ang sliding glass door ng balcony. Tunog ng cellphone niya mula sa kanyang bulsa ang saglit na nagpatigil sa kanya. Hinugot niya iyon mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Tiningnan niya ang pangalan ng caller. Si Gavin iyon. May balita na ba, Gavin? Let's meet at midnight. Ilalabas ko siya. Ngunit kailangan ko siyang ibalik sa loob ng kulungan bago mag-umaga. Wika naman ni Gavin. Sinabi sa kanya ni Gavin ang lugar kung saan sila magkikita at kung saan ito dadalhin si Sandro Crisologo. Pagkatapos ay pinatay na niya muli ang tawag. Nakakuyom ang kanyang kamao at panga. Hindi niya man ito mapapatay ngunit sisiguraduhin niya na kagaya ng ginawa nito sa asawa niya ay hindi nito makakalimutan ang gagawin niya. Habang buhay nitong dadalhin iyon at hihilingin nito na sana isang masamang panaginip lang ang lahat hanggang sa ito na mismo ang kikitil sa sarili nitong buhay. Sinipat niya ang kanyang rilong pambisig. It's only 11 in the morning. May kahabaan pa ang oras ng kanyang paghihintay. Lumabas siya mula sa loob ng bahay at nagtungo sa balcony. Muli niyang pinagala ang paningin sa labas. Ang dating makulay na hardin na hitik sa sari-saring bulaklak at lunti ang Bermuda grass ay puro damo na. He needs to hire a gardener. Bago niya dalhin pabalik dito ang asawa niya, dahil siguradong hindi titigil si Violet ang buong hardin hanggat hindi nito maibabalik sa dati ang hitsura nito. Dahil siguradong mapapagod lang ito. Tama nang sa kanya lang mapagod at sa mga anak niya ang asawa niya. Muling tumunog ang cellphone niya. Sinipat niyang muli ang pangalan ng caller sa screen. It was Daniel. Dude, ani ni Daniel mula sa kabilang linya. Yes, Daniel. Anong balita? Ginawa ko na yung pinagagawa mo. And I already sent memorandum letter of the office of the CMC. Dude, naaawa ako kay Sandra. Hindi mo ba pwedeng kausapin muna yung tao at huwag biglain ng ganito? Baka naman. Shut up, Daniel. Alam mo kung ano ang ginawa niya. Alam mo ang matinding paghihirap ko. Alam mo ang sakit at hirap at pagdurusa ng mag-ina ko. Kung pwede ko lang silang patayin ay gagawin ko. Kung nawala ng tuluyan ang mag-ina ko, sinisigurado ko sa ngayon pa lang, mapapatay ko silang lahat. Napabuntong hininga naman si Daniel. Fine, naiintindihan ko. Kung ako ang nasa kalagayan mo, ganun din siguro ang gagawin ko. Baka nga sumugod na ako sa mansyon ng mga Crisologo. Anyway, siguradong anumang oras mula ngayon ay puputok na ang balita sa news. Kaya maging handa ka. Kasama ng asawa ko si Abby at Felicity. Nawala man ang asawa ko ang ibang parte ng memorya niya.
Ngunit alam kong matalino at matapang asawa ko, Daniel. I already made a mistake 5 years ago. I hide her from the public dahil yun ang naisip kong paraan to protect her. But I failed. I failed to protect her. I won't do the same mistake again. Never again, Daniel.